I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload pages updates. Ayan, si Commissioner, ay ka nga si BIR, tawag dito? Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload pages updates. Ito po ay si Commissioner Lumagi ng BIR. Nakaw, ayan, sanib pwersa na po sila. Ito ay updates ko lang sa inyo mga kababayan ha. Oh, ito. Sabi ko sa inyo, mabubulok talaga sila sa kulungan. Alam niyo itong administrasyon na ito, ngayon ko lang talaga nakikita yung sanib pwersa. Oh, di ba? Siyempre, siniwalat ng Pangulo, dapat talagang gumalaw sila. Although proseso, pero maghintay tayo, wag tayong atat. Relax lang. Di ba? Sabi po dito ng Philippine News Agency, mga kababayan, no? Ayan, no? Bureau of Internal Revenue Philippines Commissioner Romeo Lumagi Jr., ayan, files criminal cases, criminal cases talaga, against former Department of Public Works and Highway Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, and GP Mendoza before the Department of Justice in Manila on Thursday, November 6, 2025. Ayan, wala na po kayong kawala. Di ba? Talaga, bakit kaya? Lumagi, these three ex-DPWH official had lavish lifestyle. Nga, grabe. Ganda ng buhay nila, no? Milyon-milyon yung nasa bank account nila. Tapos, maggarang ng mga sasakyan. Tapos, pumupunta sila sa casino. Samantalang yung mga taga Bulacan, talagang, lumalangay sila sa baha. Grabe. Ayan, we discovered 1.6 billion in income tax deficiencies. Ang laki niyan mga kababayan. 1.6 billion income tax deficiencies alone after investigating their financial transaction, properties, business interest, and tax return. Paano yan, Mr. Alcantara? Hayahay kayo dati, pero ngayon, nakahanda na po ang kulungan nyo sa Quezon City. Binisita ni Secretary Remulla ng BILG. Diba, mga beswa? Sabi sa inyo, ayan sabi niya, Philippine News Agency. Siyempre, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan, maiksi lang ito. Pero yun po ang pinaka punto ng pagsasampa ng kaso. We discovered 1.6 billion income tax deficiencies alone after investigating their financial transaction of properties, business interest, and tax return. You see? Ito real talk po tayo. Mga kababayan, makukulong yan, mga yan. Nakaw, patong-patong na kaso ang kanilang kinasasangkutan na yan, Nako, sangkaterbang mga yan, mga papel, Oh my goodness! Alam mo, isa rin to sa pinakamagaling na na sekretary ng Pangulo, si Commissioner Lumagi ng BIR. Totoo yun, guys. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga sekretary ng Pangulo, nagtatrabaho sila. Kaya tuwang-tuwa ako talaga, no? Lalo, guys, si Secretary Diso, naawa ako doon. Panay trouble niya para sa mga, in-inspect yung mga ghost project. Ay, nako, nag-uumpisa ng ICI. Nung isang araw, nasa Davao sila, mga beswa. Kaya humanda kayo talaga. Ito pa yung mga highlights, ako, ang dami yan, mga bes, sangkaterba. Nako po. Ay, nako po. Ayan, Kayo guys, anong masasabi nyo? Dapat lang. 'Di ba?
Hindi sila nagbayad ng tax, no? Or yun lalo na yung mga luxury car nila. Hindi siguro talaga hindi talaga sila, no? Kumbaga hindi talaga sila nagbabayad ng tax. Naku po. So, ito pa. Today is November 6, 2025. Sabi po dito ng Radyo Pilipinas, just in, 2 kontraktor na sangkot sa bid rigging at bid manipulation kinasuhan ni Public Works Secretary Dizon sa Philippines Competition Commission. Agoy. Ito ay dahil sa GOS at substandard flood control projects sa Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental, GOS, at Buang La Union na kinasangkutan ng St. Timothy Construction Corporation at Silver Wolves Construction Corporation. Oh my goodness. Ayan, alam po naman natin kung sino mga kontraktor dito. Diba? Diskaya. Grabe. Talagang namamayagpag sila, ano? Pero sa panahon ni Digong, walang nanita. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., mismo Pangulo ng nanita. Ito po, si Secretary Dizon. Oh my goodness. Ayan, Julie Ricci. Thank you so much. Thank you. Two new cases. Okay. Bid rigging same. One on the Davao Occidental project involving St. Timothy. And the other one, a project in Bawang La Union involving Silver Wolves Construction. Yoho. Julie Ricci. Thank you. Thank you so much. Thank you. So yun mga kababayan. Nako. Saan ba yan? Davao Occidental. Nako po, sino ba ang congressman dyan sa Davao Occidental? Oh my goodness. Yan na po ang sinasabi natin mga kababayan nako po. Umpisa pa lang yan guys Pang ilang na ito? Pang ilang batch na ito nagsampa ng kaso si Secretary Dizon? Pangatlo na ba? Correct me if I'm wrong guys Kaya abangan po natin mga kababayan. Magsama-sama yan sila sa kulungan. Diyan po sa Quezon City. For sure po. So, ito pa mga kababayan. Sinabi po ni Vice Bakla. Ayan, sabi po ng balita. Ito po yung sinabi niya. Masyado niyang minamaliit ang kakayahan ng Marcos administration sa totoo lang. Kahit kailan hindi ko naman iniidolo itong baklang lawit na ito Sabi niya, mga may kulong ngayon, ang gulo niya magsalita, bakla kasi mga may kulong ngayon, yung mga nagko-costume ng pulis. Ang gulo? Gets nyo ba yung ibig niya sabihin? Gets ko lang yung pinakadulo Pero yung mga malalaking nakawan, walang kulong. Yan, rally-rally pa kayo, walang kulong yan, mamatay rin yung issue na yan. Yan ang akala niya. 'Di ba? Wala po tayo sa panahon ni Digong. Kasi si Digong walang naipakulong yun. Kahit yung mga drug lord, walang naipakulong, yung mga pusher lang. Pero mas marami ang namatay sa panahon niya. Pero sa Marcos administration, ayan na nga, 'di ba? Sinampa na ng anang kaso. Kayo naman, Huwag mo na ikumpara kay Digong. Kasi si Digong, alam na alam niya, at talamak ang korupsyon sa panahon niya. Sinabi niya na po yan sa social media, harap-harapan, sa publiko. Pero hanggang salita lang, pero walang gawa. May naipakulong ba siya? Wala. Si Pangulong Marcos Jr., may naipakulong. Si Digong, pinadala sa dahig. Si Kibuloy nakulong, si Tibes nakulong, si Alice Go. Sinundo pa sila sa ibang bansa. Sino ngayon ang pinakamagaling? Masyado mong minamaliit ang Marcos administration, Vice Ganda. Huwag ka masyadong nagyayabang. Alam ko tumutulong ka. Pero masama din ang pag-uugali mo. Kahit kailan hindi ko talaga iniidolo. Isa lang ang idolo ko mga kababayan. Yun po ang Panginoong, yun ang Panginoon. Siyempre kung mayroon akong iniidolo na Pangulo, yun wala nang iba. Kundi yung mag-ama. Marcos Sr. at saka Junior. Yun lang kasi sila lang may pagmamahal sa bayan kaya. Obvious ba? Masyado mo minamaliit ang Marcos administration. Wait ka lang, relax lang, Vice Ganda. Mapapahiya ka at kakainin mo yung sinasabi mo.
Siguro naman yung pagsampa ng kaso ni Secretary Dizon. 'Di ba? Saka ni Commissioner Lumagi ng BIR. Wait lang kayo. Huwag kayo masyadong atat. Proseso po 'yan, due process. Hindi po style tukhang dito. Hindi po style ejike, tumba ka kaagad. Yan ang hirap sa iyo, Vice Ganda eh. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates video. No? Alam niyo, nakikita ko sa social media, masyado nila may namaliit ang kakayahan ni Pangulong Marcos Jr. Pero alam niyo, mga kababayan, yung sa panahon ng mga puon nila, wala naman nagawa. Sa totoo lang, walang nagawa eh. Wala naman asensyo ang bansa. Sa panahon ng mga puon nila, wala as in, palpak. Bagsak ang ekonomiya. Pero kung makapagsalita, kala mo, may nagawa yung mga puon nila. Ay, ewan. Mahirap pagsalita, pero well, para sa amin, si PBBM, the best presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. So, yun mga kababayan, see you again when we next upload. Bye, and babush. God bless, Philippines.